Meron na nga bagong version ng Aerox ang pinakahihintay ng marami sa atin. This is now the Aerox Alpha Turbo version. Magkano, kailan darating sa Pilipinas at ano-anong mga upgrade ang aasahan natin? Panoorin nyo ito. So yun na nga mga brother, na-launch na, official launch in Indonesia, mind you, hindi pa to sa Pilipinas, yung bagong version ng Yamaha Aerox Alpha Turbo. Remember, kamakailan is we featured the launching of NMAX Turbo also in Indonesia. At marami nga sa inyo nagtanong kung kailan naman darating sa Pilipinas at mag-launch at makikita natin ang bagong version ng Aerox. At eto na nga yun. Sa Indonesia, merong 4 variants na na-launch yan. Yan is yung top of the line na Turbo Ultimate. Meron din yung Turbo version, merong Cyber City, at saka yung Standard. Whether or not lahat ba yan darating sa Pilipinas or ilan lang dyan ang darating sa Pilipinas, yun yung hihintayin natin. Pero for now, what we can say is possibly, baka at least 2 version ang darating dito sa Pilipinas. So we're thinking maybe getting the Turbo Ultimate version at saka yung Standard. Pagdating sa makina, we're still expecting the new Aerox to have the 155cc single-cylinder VVA pa rin yan mga brother. Pero ang pinag-iba niyan, especially pagdating dun sa turbo variants natin, is that this will now feature the Yamaha Electric CVT. Iba na yung panggigid niyan. Alam niyo yung pinakita natin sa inyo when we feature the NMAX Turbo. So, similar na rin yan. So, ang nagagawa ng YE CVT na yan is that it will give you that sensation na naka-turbo engine ka. Pero mind you, hindi ito naka-turbo. Ito, yung turbo na nakikita nyo, hindi siya ganun. Pero dahil sa combination ng kanyang bagong CVT and then the electric component into it, you will get that feeling. Kumbaga, we can imagine right now, dahil hindi pa natin natetest, na malakas talaga yung hatak na inaasahan natin pagdating dito sa makina ni Aerox Turbo. At dahil na rin dyan sa mga modifications when it comes to the engine makeup or engine profile ng Aerox, we will now have riding modes. First is the town commuter, or we can say the standard, and meron na rin itong sport mode. Siyempre, aasahan natin pagdating sa sport mode, mas sharper yung response niya, lalo-lalo na pagdating sa open road. Meron na rin itong 3 gearbox model pagdating dun sa kanyang turbo Y-shift. Ito na nga yung low, medium, at saka high. So, if we combine the gear shift modes, the driving modes, the YECVT, masasabi natin, me, being an Aerox user as well, at isa yan sa mga talagang unang motor ko, ay nakaka-excite matry itong bagong engine profile ng Aerox, itong Aerox Turbo na to. Pagdating sa forma, nag-iba na. Masasabi na natin na nagkaroon ng facelift ang motor na to. Especially pagdating dun sa front part niya. So, meron itong parang malapad na fairing composition, fairing assembly sa harap niya, and mas matapang na headlight assembly. Actually, if you're going to look at it side by side with the NMAX Turbo, halos pareha siya. With, sa tingin ko lang naman a little bit of touch ng pagka-Forza ng Honda. Alam mo yung sporty na touring na mabulto yung dating. So, ganun siya. Kasi if you're going to look at it from the side, if you're just going to trace the silhouette, halos ganun na ganun pa rin kasi talaga. Yung sharpness ng Aerox, yung lines niya, yung angulo niya, ultimo yung seat contour niya, halos ganun pa rin talaga. So, again, siguro mas mabubusisi natin yung forma, yung quality ng painting, yung mga edges and all, yung combination ng mga kulay once it gets in the Philippines. So, definitely try natin yan. Pero for now, yung overall dating niya, still sporty, pero parang mas nagmukhang mabulto na. Sa cockpit naman natin, iba na rin yung itsura ng kanyang LCD panel. Para na rin tong naglagay ka ng isang maliit na tablet dun sa phone mo. So, very modern na, very high-tech na yung take niyan. And this now displays 3 modes. Yung standard, dynamic, at saka yung sports. And then, kumbaga, auto na rin yung backlight niya. It automatically adjusts, depende sa ilaw sa labas, kung tanghali, magiwanag yung LCD panel mo. Pag medyo magagabi, magdidim na rin siya. So, that's something na present na sa ibang mga scooters na meron tayo dito sa Pilipinas ngayon. So, it's good that Yamaha is bringing that into the new version of the Aerox 155. Also, it will house the Y-Connect feature. Pero this time, meron na siyang mas practical na silbi. Silbi talaga. Kasi sabi ko nga dati, Y-Connect is a good feature to have, pero me as a user, hindi ko talaga siya ginagamit, especially in just monitoring yung mga data points and all.
ng aking motor. But given that this Y-Connect will now feature the navigation function in which you can see on your screen, on your LCD panel, yung turn-by-turn direction when it comes to you following the direction. So, okay na yun. So, malaking bagay na yun. Hindi ka na mag-Google Maps, hindi mo nilalagay sa phone holder. Susundan mo na lang kung ano yung direction na ituturo sa'yo. So, that's one of the key function na bago dito sa Y-Connect feature, which something that I would appreciate and gagamitin ko na rin siya. Yung iba pang mga features na to, smart key system pa rin siya, and meron pa rin tong automatic start and stop, meron pa rin tong USB charging port. It still houses a respectable underseat compartment somewhere around the 24.5 liter capacity. Pero yung fuel tank capacity nito is still remains at 5.5 liters. Sana medyo nilakihan na ng mga tipong mga 7 liters. But that comes into the overall engine makeup niya. So still 5.5 liters. Tapos yung seat height naman nito, Pinoy friendly pa rin at somewhere around 790 millimeters. So alam kong mataas ang konti. Tama ba? Kasi yung current Aerox that we have is nasa 785 millimeters. So mataas ng konti. Pero konti lang naman yun. Mga 5 millimeters lang yung diferensya. Ang tanong ng lahat, magkano at saka kailan darating dito sa Pilipinas? So given the price in Indonesia and then considering other factors katulad nung paano yan makakarating dito sa Pilipinas, the current price of the Aerox that we have and the competition, and given into consideration all the upgrades and updates na meron tong Aerox na to, yung top of the line version, which is the Turbo Ultimate, or at least the Turbo version, we are expecting this to be somewhere upwards of 150,000 pesos, mga brother. Yung standard niyan, baka nasa mga 135 to 139,000 pesos in terms of estimation. Again, mga brother ha, this is not in any way an official word from Yamaha Philippines, although we have very good relationship sa Yamaha. Hello, Yamaha Philippines. But this is just my own analysis and projections given all the factors considered as to how much yung magiging presyo ng Aerox Turbo na pagdating niya dito sa Pilipinas. And we're sharing this information to you hindi para lang manghula, pero yung iba sa atin para mapaghandaan kung sakaling ito na ba yung tinatarget mo na next na motor mo. Next na tanong, kailan darating dito sa Pilipinas? Given that it was launched in Indonesia, itong buwan lang na to, as of this date, mga within 24 hours pa lang natin na-shoot itong video na to since they launched it in Indonesia. We are projecting this motorcycle to be launched somewhere between June to September of 2025. Maswerte na, napakaswerte na kung mag-launch yan ng March of 2025. I highly doubt it. So kung medyo kaya mo pang maghintay para sa pinakabagong version ng Aerox ng mga 6, 9 hanggang 10 buwan, then tiisin mo na. Pero kung hindi ka na makahintay, are you going to settle for the current Aerox that we have now or pipili ka na lang muna ng iba? That's for you to decide. Again, just our analysis of as to when we are projecting this motorcycle to be here in the Philippines. This is not an official statement from Yamaha Philippines. Yan ang update natin and motorcycle feature for the day pagdating sa international release and local release ng Aerox Alpha Turbo. Ano sa tingin niyo mga brother? Magiging worth it ba to? Magiging patok nga ba at swak nga ba sa Pilipino itong bagong version ng Aerox na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, updates, and tips natin, be sure nakafollow kayo sa lahat ng ating mga social media channels, lalong-lalo na sa TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Marami sa inyo hindi nakasubscribe. Till your next video mga brother. Salut!